mahal na rin sa'yo si Rodrigo. Nung kayo nagsasama, mahal mo rin siya. Eh bakit nagkaroon ng ano? Yun nga po kasi pag wala po siyang magawa. Tigilan ko na po dahil Hindi, walang... May dahilan ako. Sabi lang sa akin ni Mang Rodrigo, kung hihingi siya ng tawad at pasensya, patatawarin niya. Ngayon, kung talagang ayaw mo na talaga. Sabi ko naman din, kung talagang ayaw na, tigilan na. Ano sabi niya? Titigilan daw po niya kung talagang ayaw na. Sa ating po mga bisita, sana po ininamnam ninyong mabuti ang naging pakikipag-usap sa inyo ng ating trio tagapayo at sana po ay makatulong po ito sa inyong buhay. Ganun pa man, meron po silang mensahe. Simulan ko po kay Attorney Acosta. Nais ko lamang sanang ipaliwanag na kapag ang isang tao ay nakipagrelasyon, dapat may kalakip na commitment. Commitment at honesty, katapatan sa pangako mo. Kailangan meron tayong tatag at giting ng kalooban na ipaglaban yung ating commitment at yung ating relasyon. Liban na lang kung nasira na talaga yung pagtitiwala o yung relasyon, naguuna. Jocelyn, tama yung sinabi mo kanina, aasikasuhin mo na lang yung mga anak mo at pagyayamanin mo kung ano man yung suporta na makukuha mo doon sa tunay na ama nila. At sana, ingatan mo rin ang sarili mo na hindi ka mapunta kung kani-kaninong relasyon dahil na-expose ang sarili mo sa maraming problema sa dako pa roon. Jocelyn, maghintay ka ng tamang pagkakataon at tamang tao na isusugo sa iyo ng Diyos para mahalin ka at mahalin ang lubusan ang iyong mga anak. Mahalin ka maging sino ka man at ikaw ay pakakasalan, handang pakasalan ka. Maraming pong salamat, Attorney Persida Rueda Acosta. Dr. Camille? Kaya nagkakaroon ng problema ang isang tao, hindi dahil siya ay sabihin niyo maraming problema at marami talagang hinaharap sa buhay, kung hindi nahihirapan ng isang taong magpakatao. At ang isang paraan para magpakatao ay magkaroon ng respeto sa kanilang mga sarili. Kung kayo po ay marunong magrespeto ng inyong sarili, hindi niyo hahayaan na kayo ay bababuyin at kayo ay mangbababoy ng tao. So sana po sa ating palabas ngayon, maintindihan niyo po ang mahalagang bagay na dapat sana ho hanggang sa pag-uwi niyo maintindihan niyo yung respeto ho sa inyong mga sarili, lalong-lalo na kay Jocelyn. Dahil kasi ang nangyayari sa kanya parang kahit anong mangyari na lang eto na lang kung sino makakapagbigay yun. Sana maintindihan mo, Jocelyn, na maraming paraan. Kahit na sabihin mong mahirapan ka, pero para sa anak mo yun Maglaba ka, magkatulong ka. Kung yung asawa nga ni Mang Joker naging katulong sa abroad ngayon at nagpapakahirap, siguro kahit papaano, kahit dito lang sa atin, ay makakagawa ka ng paraan para maitaguyod mo ang iyong pamilya. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny? Mang Rodrigo, Mang Joker, ay nasa wastong edad na po kayo. Sasabihin natin, matatanda na po kayo. Ngunit, wari ko'y para kayong mga batang nag-aagawan ng isang laruan na hindi naman sa kanila. So, ang babaeng ito ay hindi naman niyo nagmamayari. Dahil kung totoo nga mahal mo, Mang Rodrigo, si Jocelyn, ay sanay, mula pa noon ay ninurture mo, inalagaan mo ang iyong pagmamahal sa kanya at minahal mo siya upang matumbasan din ang iyong pagmamahal na wagas na sa pag-ibig po ni Jocelyn. Ngunit pinabayaan mo ito, binugbog mo, at hindi mo siya pinakasalan. At ganoon din sa iyo, Jocelyn. Kung ikaw man ay papasok sa isang relasyon, dapat ay titingnan mo, is your commitment na ayon sa binigay na kalooban ng Diyos. So dapat ngayon ay pinalalaya ka na. Sabi nga ni Mang Rodrigo, okay na dahil ayaw mo naman sa kanya. So maghanap ka ng tamang lalaki, yung magbibigay sa iyo ng wagas na pag-ibig na itataguyod ang dalawang mong anak. Mamahalin ka at mamahalin din ang iyong anak. At ikaw, Mang Rodrigo, maging committed ka rin sa asawa mo. Paano kung malaman ito? Hindi ka na padadala ng sustento, nakakahiya po. Pero hindi pa huli ang lahat. Pwede mo ba ituwid ang iyong hakbang? At ilayo mo na
ang sarili mo sa tukso. Humingi ka ng tawad sa asawa mo bago pa ito manglaman. Okay? So na dito sa face-to-face ay pinag-aayos ang hindi ayos. Maraming pong salamat, Reverend Sonny Merida. Naging masakit po, Mang Joker, para kay Mang Rodrigo ang malaman niya at marinig ang katotohanan ng harap-harapan. Ito po ang sinasabi ko po sa inyo na kanina pa na ito na po ang pagkakataon ninyo para sabihin sa inyong kumpare ang paghingi nyo ng tawad dahil nga po sa nangyaring hindi naman ninyo po sinasadya na nagkahulugan kayo ng loob ni Jocelyn. Alay, baka namang ako hihingi sa inyo ng tawad na para kay may nagawa kong kasalanan kay Jocelyn. Patawarin mo na ako. Hindi na maulit yan at ayoko na rin, sana wag na rin makarating sa misis ko. Sige, pinatatawad na kita. Kaya nyo pong patawarin, Mang Rodrigo. Saka pakikusap ko lang sana kay Jocelyn, kung maaari, huwag mo na lang akong pupuntahan sa amin o kausapin para wala na. Oh. Para Jocelyn, wala na yun ang pakiusap ni Mang Joker. Lumayo ka na, huwag ka na rin makipag-usap sa kanya, para na rin wala na rin makikita o maririnig ang mga kapitbahay at wala nang kwentong mabubuo. Bibigyan din kita ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Mang Rodrigo dahil sa nagawa nga ninyong pagkakamali sa kanya na kayo ni Mang Joker ay kahit papano nagkaroon ng relasyon. Rodrigo, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan kasi siguro napuno na rin ako sa pananakit mo. Bali, ayoko na talaga. Ito na rin natin tong relasyon na to. Tutuon ko na lang yung panahon ko sa mga anak ko. Mang Rodrigo, kaya niyo po bang tanggapin ang naging desisyon ni Ate Jocelyn? Opo, kaya ko po tanggapin. Pinatawad ko na po siya. Maraming salamat po sa ating mga naging bisita. Amina na po tayo mga kapatid, ano nga ba ang ating natutunan sa ating pong issue ngayon? Tayo pong lahat ay ipinanganak na iisa lang ang ating puso at utak. Puso pong nagpaparamdam sa atin kung sino nga ba talaga ang ating minamahal at utak na nagsasabi naman kung ano nga ba ang tamang pagmamahal. Kadalasan po magkaiba ang idinidikta ng ating puso at isipan. At dahil nga tayo po ay mga tao lang, hindi po ito madaling desisyonan. Pero may mga sitwasyon pong kailangang manaig ang isipan. Lalo pa nga may ibang tao po tayong masasaktan o nasasaktan. Iwasan sana po nating magmahal dahil sa mga maling kadahilanan. At huwag din po nating iasa ang ating kaligayahan po sa iba. Dahil pwede naman po tayong maging masaya nang wala po sila. Tandaan din po sana natin na ang pag-ibig po ay hindi laruan. At gaya nga ng paulit-ulit din po naming sinasabi, sana po pagbigyan natin ng pagpapahalaga ang mga taong nariyan at nakakasama natin at minamahal po tayo. Sana po huwag natin silang sasaktan, lalong-lalo na ang mga kababaihan at ang mga bata. Maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin sa loob ng isang oras. Maraming salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating pong mahal na trio tagapayo, sa ating pong mga naging sausawero at sausawera, at sa ating pong ang naka-face-to-face po namin ngayon. Maraming salamat sa ating pong mga fans at mga kababayan at mga kapatid na patuloy po nagbibigay ng suporta sa aming fan page sa Facebook na Face to Face on TV5. Yun po ang hahanapin ninyo at i-click nyo lamang po yung button na nakalagay na like. Sa atin naman pong Twitter account, _Ami Perez po at Hans Mortel. At meron din sa radyo ang Ami and Hans on Air para po sa Facebook at sa Twitter. Sa mga kapatid po namin at higit sa lahat, sa ating po mga naging bisita at pagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento, maraming salamat po. At sa mga gustong mag-share ng kanila pong mga problema, issues o mga bagay na hindi po pinagkakasunduan,
mag-email lamang po kayo sa amin para po sa detalye at gagawin po namin ang lahat para matulungan po kayo na maayos ang problemang inyo pong pinagdadaanan. At kung gusto niyo naman po na maging bahagi ng ating live audience at maging kasausawan dito sa studio, sumulat din lamang po kayo sa amin para sa detalye. Muli, ako po ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Handa kayong dalawa pareho sa magiging resulta ng test na ito. Opo. Nasa kamay ko na nga po ang resulta ng ginawang DNA test. Ang katotohanan ay nakasaad sa resulta na ito.